So, magandang hapon. Ano na natin? Continue na tayo ng lesson natin. Kanina tayo natapos kay Garopalo. Na si Garopalo, alam niyo naman, nireject niya yung free will. Ito na lang, mabilis. Nireject niya yung free will. Sabi niya, in order to study crime, in order to study the human behavior, kailangan gumamit tayo ng alin? Science. Lagi na science to. Basta positivist na to eh. Mathematics, science. Now, ang problema dito, sabi niya kasi, yung mga predecessor niya, katulad ni Lombroso, sabi niya, paano nalaman nila Lombroso na yung tao, isang kriminal? Baga ano yung basis nila? Ano ba yung pagkakalam nila sa word na crime? Sa word na crime na tama. Ano ba yung pagkakalam nila Lombroso sa word na crime? Kasi kapag nakakamit ka ng crime, hindi magiging criminal ka, di ba? So, ano yung naging basis nila? Kasi sabi ni Rafael Garopalo, sa mga iba't ibang bansa, iba-iba ng batas. Nagbabago talaga yung batas eh. Now, kapag na-violate mo daw yung pity, tsaka probity, yung natural sentiments ng tao, ang tawag daw doon, natural crimes. Ayan, natural crimes na lang yung gamitin daw, sabi ni Rafael Garofalo. Kasi yung batas natin, nagbabago eh. So yung mga kriminal daw, yun daw yung mga tao na nag-violate ng natural crimes natin. Ito. Yung natural crimes. Natural crimes. Ano ba pag sinabi nating natural crimes? Ito na pala. Those that offend the basic moral sentiments of probity and pity. Ibig sabihin, kapag wala ka daw awa, pag sinabi kasi natin probity, it talks about honesty. Ano pa? May respect ka sa properties ng ibang tao. Pag pity naman, meron kang awa, mercy, empathy. Kumbaga dito, kasi ang tingin ni Rafael Garopalo sa mga tao, lahat naman ng tao kasi merong tinatawag na altruistic traits. Altruistic. O tinatawag na altruism na lang, altruism. Altruism. Ibig sabihin, pag altruism, based on mutual help. Kumbaga, inuna mo yung kapakanan ng iba. Kumbaga, may paki ka sa ibang tao. Kumbaga, hindi ka selfish, selfless, yun, kung tawagin. So, yung mga tao daw na nagbabiolate nito, wala daw silang Na yung mga tao na nagbabiolate ng natural crimes, meron daw silang problema sa psychological nila. Kasi hindi siya nag-disagree siya doon kay Lombroso na atavistic stigmata, yung physical characteristic eh. Sabi niya, ang tao daw kaya daw nagiging criminal because of their psychological equivalent. Doon napapasok yung moral anomalies. Pag sinabi nating moral, ano ba yung moral? Kumbaga, laging pag moralidad eh. Kumbaga, kung ano yung tama at mali, di ba? Moral. Anomalies, parang nagkaroon ka ng depekto. Parang may depekto ka sa moralidad. Ayan. Kumbaga, yung mga may moral anomalies, mga niyan, morally inferior. Wala silang altruism. Ayaw mabura. Altruism. Yan. Yan. Yan yung mga tao na yan. Now, si Garofalo, meron din siyang typologies. Murderers. Ayan. Those who satisfied. Wala. Those who satisfied from revenge.
Pag yung mga vengeance, yung murderers ang tawag niya. Ewan ko ba't murderers ang tinawag niya. Mga ganun. So itong murderers, wala siyang probity tsaka pity. Ayan. Ito talaga yung malala. Wala siyang awa sa ibang tao. Wala rin silang respect dun sa property ng ibang tao. So pareho siyang walang pity tsaka probity. Ayan. Pag violent criminals naman, those who commit serious crime, mga heinous crime. Ewan ko rin kung ano yung serious crime na tinutukoy dito ni Garofalo kasi iba kasi ito, luma pa to. So siguro yung mga tinutukoy dito, yung mga violence talaga. Ayan. Siguro physical injury, yung mga ganyan, serious physical injury, homicide. Ayan. So ito naman, violent criminals, anong wala sa kanila? Wala silang ano? Probity. O pity. Violente. Hindi sila naawa sa ano, dun sa biktima nila. Kapag property naman, syempre, respect for property, wala siyang probity. Kumbaga, ito, mga crimes niya against property, theft, robbery. Ano pa ba yung mga crimes against property nyo? Ano pa ba? Ano nakalagay pa dyan sa ano nyo? Crimes against property. Swindling, estafa. Ganyan. Wala. Kumbaga, wala kang honesty. Panluloko rin yun eh. Now, lascivious, ibig sabihin, those who commit crimes against chastity. Kumbaga, ano ba yung chastity na tinutukoy dito? Yung sa ano nyo, sa kasarap nyo. Yung ano ba, concubinage, adultery, paborito ni Pablo, nandun lahat. Kasarap. So yun yung sabi ni Rafael Garofalo. Tandaan nyo lang kay Rafael Garofalo, nag-focus siya sa psychological. Na ang tao daw, kaya siya naging criminal because of his moral anomalies. Saan niya binasa yun? Doon sa kanyang natural crimes. Kasi ang tingin niya sa tao, lahat daw ng tao talaga merong altruistic traits. Now, kapag wala kang altruistic traits, meron kang moral anomalies. Kumbaga, akala mo yung ginagawa mo, tama. Pero sa iba, mali pala. Katulad nung kay Duterte, di ba? Yung, hinalikan niyo yung mga babae sa TV. Sa kanya, okay lang. Pero siyempre sa iba, hindi naman yun, hindi man tama yung gano'n, halikan mo, hindi mo naman asawa, di ba? Tapos sa public pa. So, parang mayroong tama sa moralidad mo. So, yun yung kay Garofalo. Next, si Enrico Ferri naman. Ito, member ng Italian Parliament. Ito yung malupit dito sa si Enrico Ferri. Sabi niya, may factor din ng biological, may factor din ng psychological. Kaso, ang problema dito, hindi lang siya nag-focus doon. May dinagdag pa siya. Dinagdag niya pa yung mga sociological factors, economic factors, political factors. Ang tinawag niya doon sa mga yon is yung manifold causes. Ano ba yung manifold causes? Ibig sabihin, madaming dahilan. Mostly, ang mga dahilan dito, kabat nagko-commit ng crime yung isang tao, is because of his conditions. Ayan, nakalagay, He believed that criminals could not be held morally responsible because they did not choose to commit crimes but was driven to commit them by conditions of their lives. Kumbaga, dahil sa kahirapan, kaya nag-commit siya ng crime. O kaya ano pa, dahil sa frustration, sa society. Kumbaga, hindi naman talaga niya ginusto, pero dahil sa kanyang pamumuhay, ginawa niya in order to survive. So, yun yung tingin ni Enrico Ferri. So, kaya ang tingin niya, hindi na dapat sila maging hindi na dapat sila parusahan. So, ang nila dito, ng mga positivists nyo, ang treatment, nila dito, purpose of penalty is what? Ano yung purpose of penalty nila dito? Ano yung purpose of penalty? Diba sa classical? Retribution. Paano naman dito sa positivist?
Paano dito sa positivist? Ano yung purpose of penalty? Ito yung reformation. Yan. Reformation yan. Kumbaga, i-reform natin, i-rehabilitate natin yung offender para kapag naging okay na siya, maging law-abiding na ulit siya. Diba? Kaya tayo, ito na i-adapt natin. So, reformation. So, kasi ang tingin nila, o kaya ang tinatawag nating treatment. Ay, treatment. Kasi ang tingin ng positivist sa tao, o kaya sa mga kriminal, sila daw ay mga may sakit. Kaya dapat daw sila ay gamutin. Ayan. Treatment. Ayan, treatment yan. Anong assumption nila? All criminals are sick. May mga sakit daw yung mga kriminal natin. Kaya dapat daw sila ay gamutin. Yun yung sabi niya. So mostly yan, mga ano to, sociological factors na focus to si Enrico Ferri. Now ito, si Enrico Ferri, may typologies din to ng criminal. Nasulat nyo ba? O mag-note muna ako. Ayan. Susulat pa kayo? Okay na, teka lang. Sagay natin, hindi ko pa sinasama sa slide yung typologies niya. Si Enrico Ferri, meron din siyang typologies. Una, yung born criminal. Yung born criminal niya, sa tingin mo, saan naka-focus to? Yung tao daw dito, nagsasuffer from criminal neurosis. Ibig sabihin ng criminal neurosis, parang may ano siya, may tendency siya sa pag-commit ng crime. Parang prone ba sa pag-commit ng crime. Pero hindi naman yan kumbaga, hindi naman yan sapat para sabihin natin yung tao isang kriminal. Kumbaga, meron lang siyang katangian na prone sa pagiging kriminal. Born criminal yung tawag niya doon. Meron pa siyang sinama, yung insane criminal. So, tingnan nyo, parang kay lang din to, kay Lombroso, may kinuha lang din siya. Pero mostly, ang focus niya sa mga typologies na to, puro sociological. So ito naman, merong mental alienation. Pag sinabi natin mental alienation, parang may tama sa utak, may mental disorder. Ayan, insane criminal. Pero kay Lombroso, yung insane criminal niya, hindi ma-distinguish yung tama at mali. Diba? Pero parang dito na rin yan. Pangatlo, may habitual siya. Habitual criminal. Paano nagiging habitual? Acquired habit of crime. Kay Wilber to sa notes nyo to eh. Through ineffective measures. Employed by the society. By the society. Kumbaga, naging criminal siya kasi yung natin, society natin ineffective. Mahina yung social control. Kaya ang nangyayari, habitual, paulit-ulit na. Diba? Kasi hindi naman siya ma-contain ng ng ating mga social control. Ano ba yung mga social controls natin? May iba-iba tayo ng social control. May informal, may formal. Yung formal, yan na yung sa natin, government. Yung pag-effort ng government natin para makontrol or ma-regulate yung behavior ng tao. Yan yung mga police, yung batas natin. Yan, sa CJS, yan. Kapag informal naman, ito yung mga school. Ayan, school, peer relationship,
church. Ayan. Kapag mahina yung control or ineffective, talagang uulit at uulit tong criminal na to. Pawala-wala. Pawala-wala yung ano natin. Saan ba si Sir? May internet na kaya? Sumunod, occasional. Ano ba pag sinabi nating occasional? Dahil lang sa kanyang circumstances. Hindi naman to talaga katulad ng habitual na tuloy-tuloy. Kumbaga ano lang to. Parang nakano ba? Occasion parang bihira. Ito bihira minsan lang. Depende pa, nakadepende. Then yung panglima, passionate. At dahil din sa great emotion. So parang kinuha lang din naman kaya na yan kay Ambroso. Pero tandaan nyo na rin, para kahit pa paano, may familiar kayo dun sa mga typologies. Pero pagka typologies sa trim, sa intro, suggest ko doon, aralin nyo yung Proverbs ni Brooklyn ba yun? Nalimutan yung pangalan. Doon dami, doon matik yun, nalabas yun. Saka yung mga killers, rapists, yan. Ito mga to, parang di pa masyadong tinatanong yung mga typologies nito mga to. Ano yung tanong mo? Ano yung tinuturo mo? Circumstances in where he lives, kung saan siya nakatira. Ayan. Tapos 5, passionate. Lahat ng to, puro titingnan mo, puro sociological yung dating, di ba? Ayan. Okay na, sulat nyo na. Tapos na. Ito na yung natin, positive school. Tapos na tayo sa positive school. Puntahan na natin yung mga topics nyo sa TOS. In-introduce ko lang para kasi nandun din kakonekta. So itong mga to, tatlong to, ang tawag sa kanila, unholy tree. And bakit unholy tree? Kasi science Yung science, di yan naniniwala sa religion, sa Diyos. Yan. Kaya unholy. Yan. Tanongin ko, yung criminology ba, science? Is criminology a science? For now, I would say it is a science. Science na. Pero dati kasi, sabi ni Edwin Sutherland, hoping pa siya na maging science yung criminology. Diba? Kaso yun, may nagano rin si George Wilker. Sabi, hindi pwede maging science yung criminology. Kasi daw, iba-iba daw yung society, pati yung behavior ng tao, mahirap daw aralin. Diba? Pero yung natin dyan, sa batas nga natin kinonsider na science yung criminology. So I think it's science na. Pati yung SAN. Diba yung SAN? Social science, applied, nationalistic, tsaka dynamic. Ayan, punta na tayo sa criminal anthropology. Ayan. Pagka anthropology kasi, anthropos, from the Greek word anthropos, yan. Kunin na natin yung etymology niya para maintindihan nyo. Anthropos, ibig sabihin ng anthropos, human being, tao. Ano yung logi? Study. Pag pinagsama mo, study of human being. Isama mo yung criminal. The study of criminal human being. Yan. Pinag-aaralan mo yung mga criminal na tao. Kumbaga dito, mostly ang topic natin dito, yung biological and mental process. Yung mental process, rin naman yan, psychological. So yan yung inaaral natin sa criminal anthropology.
biological and mental process. Pag wala kayo nakitang criminal anthropology, tawagin niya yung trait theory. Ayan. Ito yung nakalagay sa TUS mo yan, criminal anthropology. Diba sa kung napapansin nyo pa yung kay Bertillon, ano alit yun? Yung anthropometry naman. Diba? Ito naman, anthropology, iba to dun sa anthropometry. Kasi sa anthropometry, sinusukat mo yung buto eh. Pero ito naman, pinag-aralan mo yung pinaka-tao mismo. So dito, ang sinisisi dito sa anthropology, yung tao mismo. Kumbaga sa sarili niya, siya mismo yung cause ng crime. Aray ko. Patay-patay. Okay na? Ayan. Si Giambattista della Porta. Ito. Si della Porta, ang sabi niya, ano sabi ni della Porta? Pwede mo daw malaman yung katangian ng tao base sa kanyang mukha. Totoo ba yan? Yung pagka sa mukha, may kita mo kagad yung ugali? Pero yan, inadapt sa atin sa Pilipinas, di ba? Dati sa mga palabas, pag pangit ka, kontrabida ka, o kaya kriminal sa palabas. Diba? Tapos pag ngayon, di na masyado sa uso kasi ano na yan eh, pseudoscience na. Pinagkatawanan na lang yan. Ang tawag niyan, physiognomy ha, physiognomy. Physiognomy, ano bang kulay nito? Kumbaga, yung behavior, makikita natin sa facial features. Madami na gano'n nito, pati sila Aristotle. Sabi ni Aristotle, yung tao daw, kapag may kamukha siyang hayop, kung ano yung kamukha niyang hayop, gano'n din daw yung ugali niya. Diba? Ito, dati, ang tawag sa physiognomy, pag wala kayo nakitang physiognomy, ang tawag sa kanya, anthroposcopy. Diba? Scoping, examine. Pero dito, ang examine dito, ino-observe mo. Visual observation of physical characteristics. Of human body. Pag wala kayo nakitang physiognomy, pwede yan anthroposcopy. Tapos pag wala kayo nakitang facial features, nakita nyo yung panlabas na appearance ng tao, pwede pa rin yun ng physiognomy. Pasok pa rin yun. Basta outward appearance, yung nakikita mo talaga. Kaso kaya lang tinawag na, o kaya masyadong pinoko sa facial features. Kasi yun talaga yung, parang nagre-represent talaga ng natin, ng katawan natin, mukha talaga. So yan, physiognomy, pag-aaral ng mukha. Na dito, tinawag din tong sa Middle Ages, ang tawag sa physiognomy, diba, ito pwede mong tawaging anthroposcopy. Pwede mo rin tawaging physiognomy. Or visnomy. Ayan. Yan yung tawag sa kanya nung Middle Age. Ayan. Pero ngayon, physiognomy na yung bago. Now, sabi dito, si ni Della Porta, makikita mo daw yung sa mukha ng tao kung normal yung behavior niya. Kapag symmetrical daw yung distance, kumbaga symmetrical yung mukha, yung distance ng kanya mata parang pantay lang. Kasi pagka symmetrical, pagka inatim yan, ganyan. Ganyan oh. Pag symmetrical daw, normal behavior.
Pero kapag ka asymmetrical, ibig sabihin, parang hindi, pagka inating mo sa gitna, parang di pantay-pantay yung distance eh. May distance kasi yan. Kapag asymmetrical daw yung mukha mo, ano ka daw? May tendency ka daw maging kriminal, sabi ni De La Porta. Ayun. Pag symmetrical, normal behavior. Pero pag asymmetrical, may tendency kang maging criminal. Okay, may propensity ka. Kaya yung mga babae, puro tingin-tingin sa ano eh. Tingin-tingin sa mukha eh, no? Pero pagka niloko naman ng pogi, eh, sisihin kami mga pangit, di ba? Mga ganyan, magtutulara yung mga babae. Ginagamit nila to, physiognomy. Porket pogi, mabait na. Ay, na paano naman kami, di ba? Mabait lang, mabait. Ay. So yan, physiognomy. Sino pa ba yung mga tao dito? Si De La Porta o si Labater. Ganon din naman sinabi ni Labater. Pero ito mas malupit. Kasi ito si Labater ano eh, pare. Sabi niya pagkamukha mo daw si Jesus Christ, mabait ka daw. Aray ko. Lugi. Lugi ang Pilipinas. Pero wala pa naman nakakita talaga ng mukha niya ano eh. Yung nasa picture nga, artista lang yun. Diba? Sinasampa nga nila yung mukha nun, pero artista yun. Hindi naman talaga yung tunay na itsura. Ayan, ayan. Theologian, pari yan. Yan yung paniniwala niya eh. Pagka daw may hawig ka ni Jesus Christ, ayan, mabait ka daw. Ayan. So yun lang naman pag physiognomy. Kunin niyo lang yung concept kahit hindi niyo sa ulo yung tao. Importante yung concept ha. Ako, hindi ko sure sa inyo nalalabas itong mga definition ko. Pero yung, alamin nyo yung pinaka-gist, yung pinaka-nilalaman. Ito naman, si Franz Joseph Gall. Cranioscopy. Ibig sabihin, pag cranioscopy, anong pinag-aaralan natin? O ito, susulat na lang natin ulit. Para masanay kayo ng susulat. Cranioscopy. Sa iba, tinatawag din, craniology. Madami, basta may... Ayan. Anong pinag-aaralan natin? Human skull, di ba? The external formation of the skull in relation to his personality. And kumbaga dito dito malalaman mo na yung personality ng tao base lang sa kanyang skull. Kasi syempre yung skull yan yung parang container yan ng utak eh. sabi niya kasi doon sa cranioscopy, ang tao daw meron daw silang brain, which is the organ of the mind. Alam niyo, ano ba pinagkaiba ng brain tsaka ng mind? Brain tsaka mind. Sari, yan daw yung brain mo. Yung brain, yan yung organ. Yung mind, yan yung parang lahat ng pag-iisip mo. Faculties, ano pa, nandyan din yung sentiments mo, personalities, nandyan, basta nandun lahat sa mind. Kumbaga abstract kasi yung mind malawak. Sa utak na yan, diba yan, brain is the organ of the mind. Sa utak na yan, meron daw, section, kung tawagin ay faculties. Ayan. Faculties yan. Faculties. Yung mga section na yan, ang tawag di, dyan, faculties daw. Faculties. Yung faculties na yan, nandyan yung mga katangian ng tao. Traits or personality. And, kasi ito, sino bang ulit yung tao dito? Si Franz Joseph Gall. Si Franz Joseph Gall kasi noon, nasa medical student. Nakita niya kasi yung klase niya, sobrang galing. Ang galing magsaulo. Pagka tinatawag sa recitation, nakakasagot. Napansin niya yung
Mata nung kaklase niya, sobrang laki. Ang laki ng mata. Tapos napaisip siya, siguro yung utak nito, which is located beside DI, nandyan yung memory, parang ano yun? Yung sa memory, parang, hindi. Yung, parang magaling siya sa memory, ano ba yung pagka nagkasaulo? Memory, basta magaling magsaulo yun. Nandun do yung pagkaugali niya, doon do located. Kasi dito, for example, nandito yung pagiging aggressive mo. Loving, deceitful, ayan. Ano pa? Yung mga faculties na yan, mga ugali. Neurotic, yan, mga ganyan. Now, yung mga faculties na yan, kapag daw masyado mong ginagamit, lumalaki daw yan. For example, masyado ka mapagmahal. Katulad ko, mapagmahal ako. Lumalaki yan, lumalaki yung size. Now, kapag lumalaki yung size, syempre, di ba, yung natin, skull, container yan. Syempre, yung skull natin, mag-a-adjust yan. Magkakaroon ng parang bukol. Kasi gamit na gamit ko yung faculty na to. The more na ginagamit mo yung faculty na to, for example, masyado ka mapagmahal, masyado kang agresibo, lumalaki yung faculties. Naintindihan niyo yung faculties? For example, ito. Sa pangit ng drawing ko. Ayan. Ano ba yan? Ito, self-esteem. Kumbaga, pag masyado malakas yung self-esteem ko, ang mangyayari, lalaki yung section na to. Ayan. Siyempre, ano mangyayari sa sa skull? Mag-adjust yan. Kasi hindi mo naman pwedeng kapain yung utak eh. Ang mga kapaan mo lang talaga yung skull. Kaya kinakapaan nila yung bukol. Kasi pag bumubukol yan, ibig sabihin, gamit na gamit yon. Kada section ng ating utak, may mga location yan. Kaya nga kayo, pag mga babae, ito, suggest ko sa inyo, 3 lang kasi kayo eh. Pagka gusto niyo alamin yung ugali ng tao, hawakan niyo yung ulo. Ha? Wala namang buto yung sa babae. Hawakan niyo yung ulo. Kumbaga kapain niyo. Sabi ng mga phrenologists, yung mga kapag daw deceitful yung tao, flat daw yung likod. Flat daw yung likod ng mga manloloko, sabi. Yun ang sabi nila, flat daw yung likod ng mga manloloko. Mga deceitful. Ayan, kapain niyo yung ulo para malaman niyo yung pag-uugali ng tao. Ha? So yun yung cranioscopy. Naintindihan niyo yung cranioscopy? Tandaan niyo lang, yung cranioscopy, pinag-aralan natin yung bumps of the skull. Malalaman na natin yung behavior or yung kanyang personality. Ayan. Kasi yung brain natin, meron mga tinatawag nating faculties. Yung faculties, nandyan yung ating mga bag o ugali. Ayan. Yan yung ating na yung cranioscopy, ginawa ng yan, phrenology. Yan. Other term yan, phrenology. Parehas lang. Kaya malito, physiognomy sa mukha. O kaya sa outer appearance. Phrenology sa skull. Yan. External formation ng ating skull. Behavior o kaya personality. Yan. Kapain mo na yung ulo. Ako, dami kong bukol dito. Pero to, hindi naman totoo to eh. Lang to. Theory lang, siyempre. Mga na to, obsolete na to, mga theory na to. Okay na? Ay, sorry. Ayan. Ito, lumabas pala to sa board exam. Ang tinanong, ano daw yung
study kung saan inaalam mo daw yung hindi, ano daw yung study na yon kung saan pinag-aralan mo daw yung head injury. Head injury yung tinawag eh. Tapos merong choices na ganito, phrenology, physiognomy. Parang ayaw ibigay yung pinaka-exact na, no? Exact na definition. Siyempre, pag sa ulo, alam nyo na yun. Ang sasagot nyo, yung phrenology. Ayan. Madalas tinatanong dyan sa biological, ito, physiognomy, phrenology, somatotyping, ano pa ba? Biochemical, yan. Tapos puro sociological. Yun yung masakit, sociological, tayo na, magkakamukha, alos lahat. Dami nun eh. Pero dyan tayo magpo-focus. Okay na. Ito, si Spurzheim, wala to. Ganun din yan. Siya yung nagpangalan ng phrenology. O yan, so matotyping na tayo. Madali na to. Isa-isahin na natin. Dito tayo mag-focus. Pag soma, ibig sabihin ng soma, body. Typing, ibig sabihin, type. So, anong inaalam natin dito? Body type. O, ilagay natin sa sentence. Study the body type. Or yung body build. Nino? Ng tao, siyempre. To determine his personality. And proneness to crime. Kasi dito, malalaman natin yung kanilang, kumbaga yung madalas nilang ginagawa na krimen, kumbaga, dyan sila prone. Tagal. Pag body build, pag wala kayo nakitang body build, body type, pwede rin to, muscle mass. O kaya yung size ng katawan. Kasi dyan nila, by layer ng muscle. Kapag payat, syempre, ang muscle nan, manipis, diba? Pagka mataba, talagang mataba talaga. Pagka athletic, medyo bulky yung muscle yan. Mga strong bones yan. So dito, ang behavior, malalaman natin saan? Body type or body build. Ayan. May dalawa tayong theory dito. Kay Ernest Kretschmer at kay William Sheldon. Huwag niyo pagsasamahin kasi pwede niyo naman pagsamahin pero iba yung kay Kretschmer eh. Kay Kretschmer, nilagay niya doon yung proneness sa crime ng tao. At kay personality. Hindi. Proneness to crime. Yung kay naman, Sheldon, nag-focus siya sa personality. Yung temperament ng tao. Ito yung madalas to, mga lumalabas to. Bonus to, pagka tinanong sa inyo to. Ganyan, sa matotyping. Nagpuputol-putol. Tandaan nyo lang yan, behavior, body build. Yan. Ito, parang naniniwala pa ako dito sa somatotyping. Kasi sa akin, parang applicable eh. Kasi ako? Tingin nyo, ako? Athletic. Athletic na Athletic. Sino ba athletic dito? Kaya si Kenneth, parang displastic na ata. May muscle eh. Muscle, tsaka malaki. Pag kasi, pagka picnic, talagang mataba. Bilog na bilog. Tito Jer. Displastic. Parang displastic din to si Tito Jer eh. Wala. So yan. Pag wala kayo nakitang somatotyping, pwede rin tawagin physiology. Physiology. Pag-aaral ng temperament, personality, parehas lang yan. Ito na sinulat nyo kanina. Tingnan nyo, diba yung definition ni Fred Adler sa theory. Kumbaga, tinitingnan niya yung relationship ng mga abstract concept no sa crime. Ito naman, nire-relate niya yung body build to sa crime.
o criminality ng tao. Para naghanap talaga sila ng pwede nila lang i-connect. Ouch. Ayan. Yan, sulat niya si Ernest Kretschmer. Asthenic, ito yung mga payat. Ang drawing ko na dito para ano. Yan yung mga payat. Yan. Asthenic yan. Athletic, mga, ano to, Johnny Bravo to, may muscle yan. Yan. Yan yan, oh. Muscle yan. Picnic, mataba yan, mataba. Ayan, mataba. Picnic. Pag asthenic, payat, slightly built, narrow shoulder, yan. Kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng ano dito, yung tutugma, para pag naalala pa, puta si ano to ha. Kaya nakita nyo yung lean, slightly built. Diba? Now, ano yung common na kinocommit nito ng asthenic? Mga ano lang to, petit thievery or and fraud. Mga ano lang, pag sinabi natin petitive, parang snatcher, ganun lang yan. Kasi itong mga asthenic, mga fragile itong mga to, papayat ng mga to eh. Pag athletic naman, siyempre, malalakas to. So ito yung pinaka-violente talaga. Sa tatlong magkaklase na to, ito yung pinaka-prone maging kriminal. Yan. Pag picnic naman, tandaan nyo lang, medium height, katamtaman lang. Athletic kasi talagang matangkad eh. Itong asthenic, payat. Maliit. Picnic, ayan. Now, anong kinocommit nito? Deception, fraud, and violence. Sa ibang study kasi, kay William Sheldon, ang personality kasi ng mga picnic, mga sociable, extrovert, magaling sila makisama. Now, dahil magaling sila makisama, magaling din sila manloko. Ayan, yung mga matataba, mga manloloko yan. Ayan, puro deception, fraud, violence, mga manloloko yung mga yan. Pag asthenic yan, mga mahiyain kasi yung asthenic, mga introvert. Mga petitive lang kinocommit na. Pag athletic, matik na to. Dahil na, laki na ng katawan eh. Upal. O meron pa isa, hindi na nakalagay. Yung dysplastic. Dysplastic, di natin ma-determine kung ano yung pwedeng mix or combination. O kaya hindi natin ma-determine. Hindi natin ma-determine yung body type niya. Kumbaga, hindi pasok sa athletic. Hindi pasok sa picnic. Asthenic ang tawag yan. Asthenic dysplastic ang tawag yan. Now, ito kakaiba. Ano yung mga kinukumit na crime ng mga dysplastic? Ha? Ito, mga, nito yung sa, sa title 6 nyo. Ano ba yung title 6 ng book to nyo? Crimes against decency and morality. Mga grave scandal. Ano pa? Alam mo sa titis ba? Grave scandal, ano pa? Ano pa? Gambling, yan. Mga ganyan. Prostitute. So, ang crime na kinocommit nito, crimes against morality. Tandaan nyo yan, body type na yan. Pag asthenic, ano yung asthenic? Payat. Anong crime na kinocommit? Theft. Ayan. Theft and fraud. Ayan. Pag athletic, medium to tall, tapos anong crimes ang kinocommit? Crimes of violence. Ayan, mga physical injury, murder, lahat ng may force and intimidation talaga. Ano pa? Picnic.
Matataba, rounded figures. Ano ba yung mga synonym ng mga matataba? Pwedeng stout, bilog, fat, rounded. Pag asthenic, skinny, slender. Hanap ko na kayo ng synonym kasi ito. Matik to, dito bibigay yung, ito lang. Madali na to. Synonym kayo dadalhin. Palawakin nyo yung nyo, yung vocabulary nyo. Pag nagkikinim kayo, vocabulary at comprehension. Okay. Reading, comprehending. Kaya ka na umura ni sir. Ang inang buho mo. Hindi ako sa reading, comprehending, sir. Namura ni sir. So yan, tandaan nyo. Okay na kay Kretzmer? Okay na kayo kay Kretzmer? Puntahan natin kay Sheldon. Kay William Sheldon naman, pinalitan lang yung term. Kaso, ang inaalam naman natin kay Sheldon, yung temperament, personality naman ang inaalam natin. Yung kanina kasi kay Kretzmer, ito yung nauna eh. Kay Kretzmer, sinasabi ko na yung most likely na i-commit na crime ng taong yun, na may ganong body build. Ito naman yung pag-uugali kay Sheldon. Malalaman natin yung kanyang personality. Ayan. Endomorph, anong katumbas nito? Picnic. Mesomorph? Athletic. Ectomorph? Asthenic. Ayan. Parehas lang naman. Pero dapat alamin nyo yung personality. Pag endomorph, comfortable, relax. Mga extrovert. Mga extrovert yung mga yan. Yung mga yan, merong sensitive predominance. Kumbaga, sa katawan nila, parang may sila. Lamang sila dun. So ito, lamang to sa digestive. Itong mga endomorph. Digestive. Kumbaga, malaki yung nila. Sa tiyan, digestive. Yun ang lamang nila sa iba. Kaya ito, ayaw nito, ang pag-ugali nito, gusto niya lang ng luxury life. Kumbaga luxury, parang lang, ayahay ka lang. Buhay yun, wala nang sain, kain na lang, soft drinks. Hindi, kumbaga, lang, kasi ayaw ng endomorph ng physical activity. Kasi gusto niya lang kumain lang, ayan, luxury life, comfortable, relax, chill lang. Pag mesomorph naman, saan ang nila, predominance? Sa muscle. Buo-buo yung muscle nito. Sa ectomorph naman, saan bumabawi ito? Saan bumabawi ito? Sa inyong lamang nila? Sa utak. Sa brain. Dito sila lamang. Sa brain tsaka sa sensory surface. Kumbaga, masyado silang sensitive. Mabilis madrain tong mga to. Hindi katulad ng parang battery ng iPhone to. Pagka nilabas mo dyan, drain na kagad yan. O na, balik na ulit sa lunggat. Kasi sobrang sensitive niya eh. Kumbaga, inhibited yung nito, personality. Kaya ang crime na kinocommit nito, simple lang, mga theft. Hindi katulad ng mga endomorph na talagang may halong panloloko. Kasi hindi ka naman makakapagpanloko kung hindi ka mabuka talaga, yung talagang pakikisama mo. Yun yung mga expertise ng mga endomorph, panloloko. Ito, mga ectomorph, mga fragile, thin, inhibit, sensitive. Mga ganyan yung pag-ugali niyan. Pero lamang siya sa utak. Mesomorph naman, lamang sa muscle, malakas. Endomorph, sa digestive, sa nakapokus sa food. Food trip lang yan. Tsaka yung pakikipag-socialize. Endomorph. Halong tulad nyo lang doon kanina kay Kretzmer. Kahit di nyo naman sulat yung pinaka niya. Ang ilagay nyo lang yung personality. Kasi yun yung iba sa kanya eh. Ito, mga aggressive. Assertive. Kumbaga parang, sinabi nating assertive, parang dominant yung niya, parang ayaw magpatalo. Ayan yung body build niya. Okay na kayo sa body build?
Sige. Dadaan naman natin yung ano niya, temperament, pag-uugali. Pero sabi ko na, ito na rin yung pinaka-temperament niya eh. Pero tandaan niyo yung tawag. Tawag sa temperament ng ectomorph, ng endomorph, ano yan? Biserotonic. Biserotonic. Pag ectomorph, pag sa utak, ano ba yung madalas na ano niya? Pagka sa utak yung ano, yung cerebrotonic. Ano naman pagka ano? Somatotonic. Yan. Somatotonic. Ayan, next ko na. Nandito naman yan. Ayan, sulat nyo na lang. Ayan. Temperament. Ayan. Pag sinabi natin temperament, pag-uugali, personality. Ayun, sabi ko sa inyo kanina, endomorph, general relaxation of body. Relax lang. Comfortable. Loves luxury and extrovert. Gusto nilang makipag-socialize. Extrovert. Chromotonic, mesomorphic, pwede rin tawaging ano, somotonic. Di kasha. Ay nawala, sorry. Ayan. Ay po, tek. Ganun ay mabura. Porota. Cerebrotronic, ano yan? Mga introvert. Allergies sa skin, chronic fatigue, insomnia, sensitive. Shrinks from crowd. Ayan, mabilis ma-drain, socially drain. Ayan. Ayan, body types. Sauluin nyo yung body types. Ayan. Anong tawag dito pagka endomorph kay Kretschmer? Endomorph kay Kretschmer? Kay Kretschmer, endomorph. Picnic. Ectomorph, asthenic. Yan. Mesomorph, athletic. Basic na yan, basic. Yan. Next, okay na, next na. Susulat pa ba? Alam ba kayo notes ng ano yan? Hindi ako nakapag-provide ng notes nitong ano eh. Ng cream. Hindi ko makompile. Ang dami kasi nun, hindi ko makompile. Kaya binabawi ko na lang kayo sa sulat. Ayan, okay na? Ayan, kawala-wala yung signal. Next. Si Ernest Hutton. Ito mga to, ano sila, yung kanina, anong alit yung stages ng development of theory? Speculative, descriptive, ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Diba? Speculative, nag-attempt ka. Explain. At descriptive, dinidescribe mo lang. Constructive, ibig sabihin, dinedevelop mo, nire-revise mo yung mga lumang theory. Ito naman, si Hutton, gusto niyang aralin yung gawa ni Goring. Kasi si Goring, diba nabanggit ko sa inyo kanina, tinest niya yung theory ni Lombroso. Nakita niya na mali yung ano ni Lombroso. Wala sa pangangatawan, physical characteristics. Nasaan daw? Sa utak. May defective intelligence. Yan. Now, si Ernest Hutton, inaral din naman niya yung kay Goring. Kumbaga yun, siyempre, ganyan naman talaga yung theory. Paulit-ulit yan na pag-aaral. Now, dito, napansin niya, parang parehas din. Ayan, no. Kaso, iba-iba nga lang yung nakukumit na crime ng mga katao. Pag Tolkien naman, forgery, tsaka fraud. Undersized men yung maliliit. Siyempre, pag maliliit yung mga yan, mabilis siya mag-knockout. Kung saan niya nakakalusot eh. Short, heavy person, ayan. Mga mabibigat. Assault, rape, sex, ayan. Mediocre. Pero dito, wag na kayo mag-focus dyan.
Ang pinaka-pinokus lang ni Ernest Hutton, ang criminal daw, ang cause ng criminal is because of the biological inferiority. Ibig sabihin ng biological inferiority, parang ano yung katawan niya, parang yung physical characteristics niya, parang mababa, inferior, parang pangit. Now, ano yung suggested ni Hutton? Sabi niya, lahat daw ng mga pangit, wag nang magparami. Oh. Oh, kaya ang cause daw ng crime, kasi daw yung mga tao, mga pangit. Pangit yung katawan. Tingnan mo yung mga dito, tall thin men. Sa tingin mo, proportion ba to? Matangkad na payat, proportion ba? Inferiority yan. Undersized men, maliliit. Biological inferiority yan. Short, heavy person, mga gasol. Oh, biological inferiority rin yan. Kumbaga, itong mga to, yun yung napansin niya. Yung mga yan, mga biological inferior. Pag sinabi natin biological inferior, mga pangit. Yan yung cause ng crime, sabi ni Ernest Hutton. Hindi lang sa mukha, kumbaga sa buong katawan. Mga ugly. Parang kay Gadon yan, yung gano'n, no? Nakabubo. O yan. Ito, TUS dito. Pag-usapan naman natin yung heredity. Ako, ewan ko kung naniniwala kayo dito sa heredity. Kasi dito, sabi daw, pag heredity, syempre na ba heredity? Namamana, transmission of ano yung pinapasa natin? Traits, yung katangian. Yung genes, carrier yan ng heredity. Nandiyan yung mga katangian eh. Pero kapag pinapasa mo na yan, tawag doon heredity. Transmission of traits from parent to offspring. Yan. Sabi nga nila, like father, like son. Diba? Ano pa, nasa dugo na daw, mga pagiging kriminal. Ang pinupunto na dito na may cause din daw yung genes. Ayan, yung genes nga, genes, tama nga kayo. Pero yung sa definition ng heredity, transmission of traits. May may factor daw ang heredity sa pagiging kriminal ng tao. Kaya ba, naniniwala kayo dito? Namamana ba ang pagiging kriminal? Yes. Diba? Parang si lang yan, sa One Piece, diba? Si Roger, kailan naman ba kayo ng One Piece? Diba si Roger, Pirate King. Tapos yung anak niya, naman? Si Ace, si Ace. Kaso naging pirate din eh. Kumbaga parang nasa dugo na daw yung pagiging Zero commander na white beard. So ito yung heredity. May mga study dito na nagpapatunay na yung heredity daw pwede maging factor sa criminality. Unahin natin to si Richard Dugdale. Dito pinag-aralan niya yung kay Ada Duke or Margaret. Yung mga yan, hindi yan yung tunay na pangalan pseudonym lang yan. Kumbaga, syempre, bakit mo naman lalabas yung tunay na pangalan ng confidential dapat yan. Kapag nag-aaral kayo ng research, may ethics doon. Hindi nyo basta-basta pwedeng gamitin yung pangalan ng ng respondent nyo. Anong tawag pagka doon sa sa mga population doon, anong tawag doon sa quantity kapag for example, di ba, nagbigay kayo ng questionnaire. Anong tawag mo doon sa mga pinagbigyan nyo ng questionnaire? Respondent, participant. Pagka sa quantity, ang tawag respondent. Pagka sa quali, participants. Ayan. So, yun. So, dito dapat, pagka tandaan nyo sa research, kasi ito, research ang ginawa nito eh. Parang pa nga ginawa nito. Ewan ko kung cohort yata yung ginawa nito. Bawal mong i-divulge yung information kasi it might cause harm dun sa iyong respondent or participant. So, dapat yun ang iniwasan nyo. Now, dito, kay Ada Duke, ito kasi, ang inaral nila dito, si
Si Max, ano yun eh, parang informal settler, parang immigrant, yan, immigrant. Inaral niya yung si Max muna. Nagkaroon ng anak si Max. Yung anak ni Max, napangasawa yung ano, yung Duke family. Actually, iba-iba to eh. May Ada, may ABCD yung pangalan nito eh. May Ada, may Brenda ata yun. Basta yun. Yung isa, yung anak ni Max, nakapangasawa doon kay Ada. Now, nung nakita ni Dugdale, inaral niya yung family tree ni Ada Duke. Nakita niya, yung descendant ni Ada Duke, ay na lahat puro kriminal. Kumbaga parang puro deviant acts yung mga ginagawa. Ayan, criminal, brothel keepers, prostitute, homeless. Kasi itong si Ada Duke, pauper yan eh. Pag sinabi nating pauper, nanlilimos. Ayan, pauper. Mahirap yan, mga nanlilimos lang yan. Diba? So, anong trabaho ni Ada Dukes, ni Margaret? Ayan, prostitution. Ayan, lilimos. Nagkaroon siya ng madaming anak, nagkaroon ng mga descendant. Anong tawag natin doon sa mga pababa? Descendant. Nakita niya, lahat ng descendant niya, puro puro kriminal. Diba? Si Ada, doon sa anak ni Ada, children, grandchildren, great-grandchildren, hanggang apo sa tuhod, apo sa kuko, hindi ko alam. Basta hanggang bumaba na. So lahat na panatagpuan na ang papangit ng puro kriminal. Kaya dito nagsuggest si Dugdale yung eugenics. Ibig sabihin, kung naagapan lang siguro to, edi nakatipid yung gobyerno. Kasi siyempre kapag kriminal, kailangan mo rin pakainin din yan. So laki na nagastos dyan. $420,000. Dati pa yan, pero kung i-convert mo ngayon, malaki na yan. Diba? So yan yung kay Dugdale. Now, pagka tinanong kayo, ano yung pag-aaral anong tawag din sa pag-aaral kung saan inaaral mo yung family tree? Anong tawag doon? Ang tawag doon, study the family tree. O kaya, tinitrace mo yung family tree. Magandang word. Anong tawag yan? Anong tawag sa study na yan? Ang tawag sa study na yan, pedigree. Hindi yan yung dog food, Pedigree. Pedigree ang tawag yan. Pinag-aralan mo yung family tree. Tinitrace mo. Pero sa research, iba yung tawag yan eh. Sa research design, may cohort, longitudinal. Pero dito muna tayo. Pedigree ang tawag yan, pedigree. Kumbaga sa sa brand ng dog food. Kaya pedigree kumbaga subok na yung dog food sa kada generation. Pedigree. Kaya daw ganun yung pangalan ng dog food. Pedigree. Okay na kayo, pedigree? Now, may sumunod dyan. Dito kasi pinapakita na lang natin yung si Henry Goddard. Hindi to yung nasa ballistic nyo Ano naman ang inaral nito? Pinag-aralan niya, para suportahan yung study ni Dugdale, inaral niya yung kay Martin Kalikak. Sino ba si Martin Kalikak? Isa siyang siyempre, pseudonym lang to, pseudonym pa rin. Siya, sundalo. Isa siyang sundalong pakboy. Totoo ba yun? Pagka police, sundalo, mga pakboy daw yun. Totoo ba yun?
Na yung kalika, kinuha yan sa word na kakos. Tsaka kalos. Kung natatandaan nyo pa yung tinuro ko sa QD, pag kalos, ibig sabihin, beauty. Di ba? Calligraphy, kalos, beauty. Kakos, pangit. Kaya kalikak, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang magandang offspring, tsaka may pangit. Diba? Ito, nakapangasawa kay wife A. Si wife A, isa siyang Quaker girl. Quaker. Kumbaga, Quaker girl, nandyan na lahat. Maganda, matalino, sexy, ano pa, mayaman, bata, lahat na ng magandang katangian. Ha? Kakos? Alin? Baul? Bad yan, bad. Bad naman. Grabe ka naman sa... Ayan. Quaker girl yan. Napangasawa si wife A. Quaker girl, ibig sabihin, nandiyan na lahat. Parang kanta ni Daniel Padilla yan. Masayo na ang lahat, diba? Tapos ito, nakapangasawa pa ng isa. Si wife B. Si wife B naman, mabait lang. Mabait lang, mabait. Hindi, joke lang. Hindi pala mabait. Maganda lang, maganda. Oh, para maganda lang. Now, dito, tapos. Ayan, wife A. No, syempre, aanakan ni yan, Martin Galicak yan. Pakbo yan. Eto, nagkaroon ng descendant. Diba yung Quaker girl, sabi natin, nandiyan na lahat ng katangian. Maganda, mabait, sexy. Lahat ng gusto mong sabihin na maganda, nandiyan na. Nagkaroon niya ng descendant. Ang descendant niya, mga good quality yan. Ano yan, legit yan, hindi yan yung top grade, last A. Ano yan, super legit yan. Ang ganda yung quality na na-produce niya dun sa kay wife A. Kay wife B naman, kasi si wife B, moron. Or yung feeble-minded. Dito na term yung word na moron. Ayan. Feeble-minded. Ayan. Parang yan mayroon ka mental deficiency. Ayan. Kaya nga okay sa payag pag sinabi ang idiot, imbecile. Diba? Okay pa yung imbecile eh. Huwag na yung huwag lang yung idiot. Medyo masakit na yung idiot eh. Nagkaroon ng descendant to, siyempre, nagkaroon din ng anak yan. Ano nangyari? Bad quality. Puro naging anak nito. Mga feeble-minded din. Puro kriminal pa. Now, anong ginawa ni Goddard? Nag-compare niya yung dalawang family tree. Nakita niya na parang may factor din talaga yung heredity. Kasi kung pares sila ng kinalabasan, ibig sabihin, wala to. Pero na-distinguish niya. Parang sumuporta doon kay Ada Jukes. Kasi kung matino to si wife A, maganda yung quality niya. Maganda rin yung naging anak. Ito naman, si wife B, mga bubo, mga gano'n. Mga bubo! Yung anak niya, mga feeble-minded din. Diba? Pinag-compare yan Ayan yung mga study na yan. Meron pang isa. Kasi ito, puro ang inaaral, puro kriminal. Kriminal lang ba ang namamana? Sabi pumasok dito si Winship. Sino na yung inaral ni Winship? Si Sir Jonathan Edwards. Kumbaga si Sir Jonathan Edwards, isang parang priest yata to, preacher yan. Kumbaga maganda yung status niya sa buhay. Na yung mga naging anak niya, puro successful lahat.
naging presidente, ano pa, successful broker, lawyer, diba? Kumbaga, hindi lang kriminal lang namamana, pati yung good genes yan. Eh kung tutusin, hindi naman talaga yan ano eh. Kung titingnan mo, saan pa nakatira to si Ada Jukes? Sa slum area din. Kumbaga may factor din talaga yung society. Tsaka mahirap din paniwalaan to eh. Sa inyong studies sa heredity, tandaan nyo, yan lang naman eh. Wala na tayong mapupulot pa na iba. Alamin nyo na yung family. Si Henry Goddard, anong inaral ni Henry Goddard? Henry Goddard, Martin Kalikak, Kalikak family. Si Dugdale, Jukes, si Winship, kay Sir Jonathan Edwards. Lahat ng naging anak ni Sir Jonathan Edwards, puro successful. Ayan. Ayan. Ito pa si Charles Goring. Ano kanina. Ito yung pinakamaganda sa lahat ng ginawa. Si Charles Goring. Kinalaban niya si Lombroso. Tangina, wala kasing bearing si Lombroso eh. Naging father, MD pero naging father of criminology. Ang dami pwede maging father of criminology. Na dito, sabi niya, kinontradict niya yung study ni Lombroso. Na yung atavistic stigmata. Lahat daw ng kriminal, makikita mo sa kanyang physical characteristics. Nag-conduct tuloy ito ng study. Si Charles Goring. Quantitative. Ang title ng study niya, English Convict. Dito pinag-compare niya yung 3,000 kriminal sa 3,000 ng criminal. Diba? Kung titingnan mo, ano yung gagamitin natin na reasoning dito na ginawa ni sa theory, anong hypothesis niya? Palagay nyo. Kumbaga, research question na dito, kung tatanungin natin, is there a relationship between physical characteristics of a person and his criminality? Ayan, yung mga ganyan tanungan eh. Tapos hypothesis, anong hypothesis niyo doon? There is no significant relationship. Ganyan. Now, dito, sa findings niya, nakita niya na tama yung findings niya. Wala namang significant difference dun sa sa criminal tsaka sa non-criminal. Nakita niya, pare-pares na itsura. Bakit yung mga hindi criminal, yung mga sumusunod, meron ding atavistic stigmata. May itim, pango, mahaba yung baba, malaki yung tenga, mahaba yung kamay. Bakit yung mga civilian, mga non-criminal, ganun din yung characteristics? So, mali si Lombroso. Now, ano naging findings niya dito? Ano naging findings niya dito? Ang cause daw ng criminality is because of their defective intelligence kung tawagin. Meron daw defective intelligence. Ano ba yung defective intelligence? Kumbaga sa pag-iisip. Pag sinabi intelligence, ano ba pag sinabi natin intelligence? Diyan natin malalaman kung yung ability ng tao mag-isip, diba? Sa intelligence, mag-reason out. Now, yung mga defective intelligence na yan, ito yung mga mayroong feeble-minded. Epilepsy. Tsaka yung mga insanity, mga baliw. Ayan. Now, lahat daw ng kriminal na merong ganito, defective intelligence, sabi niya, wag na daw magparami. Yan yung suggestion niya. Dapat itong mga to, i-prohibit na mag-produce ng kanilang mga offspring. Kumbaga, putulin na yung nito, lahi nito. Yung epilepsy, kung matadaanan nyo sa sa human behavior. Ano ba pag nangyayari pag epilepsy? Nagkakaroon ng compulsive seizure. Tsaka ano pa? Nagkakaroon ng mental deterioration. Kasi akala lang natin, pag epilepsy, kumaganon-ganon lang. Pero in fact, ang nangyayari doon, naapektuhan yung kanyang pag-iisip. Nagkakaroon ng mental deterioration.
Pag naapektuhan yung kanyang mental deterioration, ng kanyang mental, kakaroon ng deterioration, hindi na magpa-function yun. Parang hindi na siya makapag-isip ng maayos. May iba't ibang klase ng epilepsy. Tandaan nyo, kapag epilepsy, anong alit yan? Convulsive seizure. Ayan. Mental deterioration. May iba't ibang klase ng epilepsy. Grand mal, ano pa? Petit mal, tsaka Taconian. Palatandaan ko lang sa grand mal, complete loss of consciousness. Kumbaga wala na sa consciousness. Ano ba yung conscious? Pagiging aware yan, malay. Wala nang malay. Pag petit mal naman, mild lang to. Nagko-contract din yung mga muscle na nagko-contract din. Ano naman yung Jacksonian? Without loss of conscience. And consciousness pala, sorry. Ayan, yan lang yung pagkakaibanan. Pero may mga contraction din yan sa muscle. Pero ito na lang yung sinulat ko para mabilis nyo maintindihan yung pagkakaiba nila. Ha? Grand mal, petit mal, Jacksonian. Ayan. Yan yung mga epilepsy. Insanity naman, mga baliw. Mga lunatics. Mga pagkakabilugan ng buwan, di ba? Para nasisiraan daw ng ulo yung mga kaya lunatics. Feeble-minded, ano yung feeble-minded? Moron. Iba pa yung imbecile. May may level yan Idiot, imbecile, feeble-minded, tapos may mga pa. Dami. Okay na? Ayan. So yung mga sabi ni Charles Goring, yung mga may ganito, kailangan criminals are prohibited from producing children. Lahat daw na may defective intelligence, kailangan wag na magparami. Anak kayong mag-anak, wag nyo na ikalat yung lahi nyo. Diba? Anong sinasuggest dito? Yung eugenics na naman. Sino ba yung father of eugenics nyo? Si Galton. Si Galton kasi, pinag-aralan niya yung tao. Paano ba siya napapunta sa fingerprint? Pinadalan siya ng letter ni Henry Folds. Kumbaga, na-curious siya dun sa Akala niya kasi makikita mo yung akala niya kasi may relationship yung fingerprint dun sa breed ng tao. Kumbaga, kapag maganda yung breed, malalaman ba sa fingerprints. Yun yung una niyang tingin sa fingerprints nun. Kasi yun, anthropologist yun Lahat ng bagay sa tao, inaral niya. Mga greatest scientists yun. Okay na? Sige lang. Si Charles Goring, compulsive. Ito pala napakita sa inyo yung TOS, no? May kopya ba kayo ng TOS ng CRIM? May kopya kayo ng TOS sa CRIM? Oo. Hindi ko na-save yung yung file ng... Dito sa theories nga pala, 10 lang kinukuha dito. Pero ewan natin kung totoo. Kunti na lang. Dati ito yung iniiyakan na subject Kasi puro tao yung tinatanong. Okay na? Ha? Yan.
Lapit na to. Patapos na tayo sa biological. Punta naman tayo sa psychological. Siguro psychological, isa lang daanan natin. Sa inyo na lang yan. Ano na lang, kay Simon Freud na lang. Pinakamalibog na teorya yun, si Simon Freud. Ayan, intelligence. Ang intelligence ba namamana? Yes or no? Yes. Ano ba pag sinabi natin intelligence? Person's ability to think, reason, and solve problem. Dati kasi, sabi nila kapag malaki daw yung ulo mo, matalino ka na. Diba? Pero dito, hindi natin alam kung totoo ba yun. Kapag malaki yung ulo, matalino ka ba kagad? Just like yung ano nyo, yung sa kanina, sa heredity. Kasi itong intelligence, dito medyo naniniwala din ako eh. Pero hindi natin masasabi na lahat ng mababa yung IQ, kriminal. Kasi dito, ang tinutukoy syempre, sino ba yung laging kriminal? Siyempre, mababa yung IQ. Kasi intelligence, ibig sabihin na intelligence, ability of a person to think. Kung mahina yung tao mag-isip, mag-reason out, edi mataas yung tendency na maging kriminal. Kumbaga parang di niya alam yung kanyang ginagawa. Kumbaga yung pinaka-express ng kanyang ginagawa. Okay na? Ilang naman yan. Dito may nagtatalo. Yung nature tsaka yung nurture. Paano ba pag sinabi nating nature? Nasa sayo na mismo. Within yourself. Inherited. Pagka nurture, sa nakapaligid sa'yo. Sa tingin nyo, sino yung talagang nakaka-contribute doon sa intelligence? Nature o nurture? Ako, naniniwala ako sa nurture. Kasi ako nung high school ako, hanggang college, karaulo talaga. Sa computer shop na ako na diretso. Kung kasama ko, puro si Raulo pa. Pero nung napasama ako dito, sa may tatlo lang kasi kaming Laguna dito, pumunta eh. Mga magagaling yung mga yun, tayo na, mga batak sa aral. Parang nahawa na din ako. Parang bahagian ako ng intelligence. Parang siguro plus 5, mga ganun. Kaya kayo, pipili kayo ng kakasamahin nyo. May factor din yan. Sige, diretso na tayo para wala nang nature theory. Aralin natin yung nature theory. Dito, siyempre, kapag nature, within yourself, anong sinasabi dito? Intelligence is inherited. Namamana daw ang talino. Ayan. Now, kailan nagkakaroon ng criminal behavior? Paano natin madedetermine yung IQ pala? How could we determine the IQ level of the person? Paano natin malalaman? It is determined by what? By ancestor. Parang sa heredity din namamana. Ibig sabihin, yung mga magulang mo, lolo, lola, kumbaga mga ancestor mo yan. Ibig sabihin, kapag daw bugok yung mga ancestor mo, kunyari magulang mo, feeble-minded, may tendency daw na maging ka rin, feeble-minded or mababa yung iyong intelligence, yung IQ level. Ewan ko, pero napatunayan din naman dun sa sa study ni Henry Goddard sa Kalikak. Now, ano yung assumption dito? Bakit nagkakaroon ng criminal behavior? Assumption, kapag mababa yung IQ, mas prone sa criminal behavior. Ayan.
Parang ano to, di ba? Low IQ, increase in criminal behavior. Anong klaseng relationship to? Inverse. Negative. Positive, negative, zero. Negative. Negative. Kasi nga, inverse, kalungat. Naniniwala ba kayo dito? Porkit low IQ, mataas na yung tendency maggamit ng crime. Or may ano siya, may tendency sa criminal behavior. May propensity. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi naman sa lahat, di ba? Meron nga yung sobrang talino, yung pa yung criminal eh. Di ba? Meron dyan sa ano, yung, ewan ko kung kilala nyo, na-convicto ng multiple robberies sa San Francisco, California. Sa kinulong. San Francisco, California, saan sa kinulong? Sa Alcatraz. Ano ba yung tawag sa Alcatraz? The Rock. Now, dito, kilala niyo yung nakatakas doon? Si Frank Morris tsaka si Anglin Brothers. Now, doon, nakita nila nung in-examine nila si Frank Morris, nakita nila na yung IQ pala ni Frank Morris is 133. IQ, putang ina, near genius yun. Pag 140 kasi, genius na eh. Eh, sa kanya, 133. Ano lang ba yung average na IQ natin? 90 to 110. Parang ganyan yung range eh. Sino ba nag-invento nan? Mga IQ test? Si Alfred Binet. Now, dito nakita, si Frank Morris, tayo na 133 yung IQ level. Eh, di nga natin alam kung sino yung mastermind nung pagtakas nila doon. Pero palagay ko, baka ito si Frank Morris yung taas ng IQ. Pang talaga, genius level na. Pero kahit ganito yung IQ niya, hindi criminal pa rin. So, hindi rin natin masabi na porket low IQ ka, maano ka na. Pero syempre, theory nga eh. Ano lang to, nag-a-attempt lang i-explain. Nature theory. Yan yung sa nature theory, tandaan nyo. Palatandaan, sa nature, intelligence is inherited. Pag sinabi nating inherited, ibig sabihin, namamana sa ancestor. Kailan nagkakaroon ng criminal behavior? Kapag mababa yung iyong IQ. Sino nag-invento ng IQ test? Alfred Binet. Ano yung average IQ natin? Average na yan. Ewan ko kung anong IQ nyo. Kaya yung mga logic yan, mga IQ test, si Alfred Binet yung may yan. Ano naman sa nurture? Siyempre, kakalabanin niyo yung nature. Eh, the intelligence is not inherited. Therefore, it is caused by what? Environmental External factors. Ano ba yung mga environmental factors na yan? Yung mga magulang nyo. Ano pa? Mga peer groups. Friends, relatives. Ayan. Lahat na nakapaligid sa'yo. Environmental factor. Ayan. Yan yung nurture theory. Ganun lang kasimple yung dalawa. Nature, inherited. Nurture, not inherited. Saan namamana? Saan nakukuha? Environmental factors, pag nurture. Ayan, yan na yung pinakanunan, GIS. Punta tayo dun sa magano na tayo. Kasi ito mga single to eh. Pagsamahin naman natin yung nature tsaka nurture. Wala nang pagtatalo dito. Tawagin natin itong bio social muna. Pag biosocial, ibig sabihin, pinagsama mo yung biological tsaka sociological. Ibig sabihin, biosocial. Ibig sabihin nito, yung characteristics or behavior ng tao, tapos na ba kayo dito sa nurture? Tapos na kayo doon?
Diba kanina tayo, nagano tayo ng biopsychosocial. Sabi natin, biopsychosocial, it is the result of the interaction between bio, psycho, and social. Pero dito, interaction lang muna ng biological tsaka nung sociological, yung environmental factors. Dito, wala naman sinasabi na genes for criminality. Walang ganun. Yung meron kang criminal genes, walang ganun na criminal genes. Pero meron kang tinatawag na genetic predisposition. Narinig nyo na yung kanina. Ano yung genetic predisposition? Diba sa biological, nandyan yung ating genetic predisposition. Ibig sabihin, yung ano ba, parang tendency mo, yung katangian mo, traits. Katangian, yan. Genetic predisposition, katulad ng ano, aggressiveness. Yan. Impulse, yan, mga ganyan. Impulsive. Mga katangian mo na yan. Ano naman yung mga environmental factors? Ano yung mga environmental factors? Siyempre, nakapalibot sa'yo. Environment, ayan na mismo. Tulad nito yan, environment to. Diba? Now, dito, paano nagkakaroon ng criminal behavior? Nagkakaroon ng criminal behavior kapag yung itong biological, nilagay mo dun sa tamang environment. What I mean na tamang environment, kumbaga, suitable dun sa kanyang katangian. For example, aggressive ako. Tapos, lumaki pa ako sa magulong lugar. Ano mangyayari dyan? Ang tendency nan, magkaroon ako ng criminal behavior. Kasi yung environment na yan, para magiging playground yan. Yan lalo yung magti-trigger sa ano ko, genetic ko, na maging aggressive. Nakuha niya yung sa punto doon. Kumbaga yung sociological, ito yung nagtitrigger sa biological natin. Kumbaga parang playground, pa-increase pa yung probability na maging criminal tayo. Kasi for example, agresibo ka na nga, nilagay ka pa sa magulong lugar, anong tendency? Ang tendency nun, pwedeng maging ano ka, violente. For example, yan, nilagay kita sa punong mga environment na puno ng kriminal. 'Di ba? Tapos aggressive ka. O tendency nun maging ka rin. Kriminal. 'Di ba? Iba pa yung differential association theory. Kasi ito kasi may genes siya. Yung genes na yon na-trigger dahil sa environment. Lalo pa na-trigger. Kasi kahit sabihin natin aggressive ka, bakit? Magkakaroon na kaagad ba ng criminal behavior? Paano kapag nilagay kita sa kunyari, nilagay kita sa mga mababait na tao. Pinatira muna kita sa simbahan. Aggressive ka, pinatira kita sa simbahan. Matitrigger ba yung aggressiveness mo doon? Hindi. Pero pag nilagay kita sa magulong lugar, ano mangyayari? Matitrigger lalo yung aggressiveness, ang tendency maging criminal. Kasi possible magkakaroon ka ng criminal behavior diyan eh. Ayan, for example yan, aggressive. Plus ano pa? Group of bullies. Ayan, sumali ako diyan sa group of bullies. Anong tendency nan? Pwedeng maging bullies na rin. O syempre yung bullies, yan? Mga deviant yan eh. Ibig sabihin ng deviant, anti-norms. Kumbaga, ilalabag niya yung norms, 'di ba? Pero hindi siya punishable by law. Kumbaga, deviance, it is a behavior that is parang parang unwritten rule yun eh, unwritten rule. Kumbaga, hindi katanggap-tanggap na behavior yan, mga ganyan, mga deviant acts. Pero hindi siya punishable by law. Yung crime kasi, punishable by law. Ayun yung pagkakaiba nun. So yan, tandaan nyo lang, biosocial, yung behavior, resulta ng biological tsaka environmental, interact.
nag-interact. For example, ito pa. Ano ko? Tawag dito. Sige, puro aggressive na lang. Hindi pala. Ano ko? Low empathy. Ibig sabihin ng low empathy, parang walang awa, di ba? Tapos yung pamilya ko pa, hindi ako sinusuportahan. So, ano mangyayari? Tendency, pwedeng ma-develop, magkaroon ako ng criminal behavior as time goes by. Possible lang. Kumbaga may propensity pa rin. Sa inyo ba yung social? Oh. Ito pala, yan. Sulat nyo na lang kung ano. Yung sa IQ. Nalimutan ko yan. 90, andal, borderline. Huwag kayong tapahanon dito pag idiot, ha. Ayan. Ipapayag yan. Biosocial, ayan. Now, ito naman, behavior genetics. Ito rin yung kanina. Inaaral lang natin yung contribution ng heredity tsaka ng environment. Behavior genetics. Ito naman, twin adoption studies. Dito, meron tayong dalawang klase ng twin. Monozygote. Ibig sabihin ng mono, one. Diba? Kumbaga, isa yung egg cell, isa lang yung sperm. Bakit naging dalawa? Kasi itong egg, nag-divide. Nag-divide siya. Kaya dito, makikita nyo, talaga magkamukha yung itsura ng kambal. Same gender, pares ng mukha. Ang tawag yan, identical twins. Pero yung kambal na lalaki at babae, medyo hindi masyadong magkamukha. Ang tawag doon, fraternal twins or zygotic. Ito naman, dalawa yung egg cell. Dalawa yung sperm. Yan. So, ang tawag dito ay DC. Dizygotic. Ito naman, MZ. Monozygotic. O tinatawag nating identical twins. Kasi isa lang ang kanilang genes. Ayan. Yung genes, yan kasi yung carrier of heredity. So, yung chromosome nan, ilan? Ilan yung chromosome nan? Ilan ba chromosome nan? Siyempre, tig 23. Nasa ng DNA ng tatay? Nasa nucleus. Nasa ng DNA ng nanay? Siyempre, nasa nucleus. Meron din sa mitochondria. Kaya nga yung mitochondrial DNA, malalaman mo kung saan galing, malalaman mo kung sino yung nanay, yung maternal. Kasi, ang egg cell, complete organelle. Kompleto, may nucleus, may mitochondria, may ribosome. Ang sperm cell kasi wala, nucleus lang yan. Kaya yung mtDNA, malalaman mo yung mother lang. Now dito, sa twin adoption study, pinag-iwalay nila yung dalawang kambal para malaman nila kung ano ba talaga nakakapekto, yung nature or yung nurture. Now, kung pareha sila ng ugali, for example, pina-adopt sa biological tsaka sa adoptive, identical twins. Sabihin natin, parehas ng ugali. Kahit na doon sa biological tsaka doon sa adopted parents niya. Parehas na sila ng ugali. Therefore, mas lamang yung nature. Pero kapag nag-iba yung ugali nitong nasa adoptive parents, nurture. Ayan. Kaya lang, wiwi lang ako. Uy!
Okay pa? Nampak na ba kayo? Kape gusto nyo? Hindi na, maaga pa eh. Ano pa lang, 1 oras pa lang tayo. Hindi, ano lang, tapusin lang ko lang tong ano, tas kape na. Maaga pa naman eh, mga 3 pa lang. Tapusin na natin to para bukas, ibang subject na kayo. Para ano, kasi goal kayo sa oras eh, kung ako sa inyo. Tagayin nyo na. Tandaan nyo, yung quotes ko, may iwan ako sa yung quotes. Tandaan nyo, hindi malaga magwagi. Malaga ikaw ay nakibahagi. Tama? Tama, ano kayo? Paspasan na lang natin. Basta sumunod lang kayo. Tagayin nyo na lang. Sakayan mo lang yung driver. Huwag lang kayo sasakay. Ito, gene-environment interaction tsaka correlation. Anong pinagkaiba? Ito lang, para madali. Sa gene-environment interaction, sabi lang dito, ang tao daw, may iba't ibang genes yan. Kunyari, ito si Kenneth. Ito naman si Pablo. Si Pablo yan. Ito si Kenneth. Si Kenneth, mabait. Ano to? Ano bang katangian ng mabait? Ano to? Ano na lang? Ano na lang to? Kalmado yan. Kalm na lang. Ito naman, aggressive. Aggressive si Pablo. No, kapag nilagay mo yan sa same environment, for example, poor environment. Kumbaga, yung poor environment, ibig sabihin ko dyan, or poor neighborhood, magulo yung lugar. Sa tingin mo, pares ba sila ng respond dyan sa environment na yan? No. Patay tayo dyan. Sabi nga dito, involves the common sense that people are differently sensitive to identical environment, influence, and will thus respond in different ways. Kahit pare sila ng environment, iba pa rin sila ng response. For example, si Kenneth, kalmado, lumaki sa anong lugar, crime-ridden neighborhood. Sa tingin mo, magiging criminal kaya siya? Madedevelop ba yung ano niya? Baga, mapapasama ba siya doon? Ang possible nito, pwedeng hindi. Kasi ano siya, kalmado lang. So, ang tendency niya, ignore niya lang yung mga nangyayari dito. Well, itong si Pablo, aggressive, tapos lumaki pa sa magulong lugar, ano ang tendency? Pwedeng ang reaksyon niya, makisali siya sa mga geng-geng. Ayan. Ito, magano na lang to. Focus on career, yan. Diba? Yan lang ang sinasabi ko sa inyo sa gene environment. Ibig sabihin, ang tao, iba-iba sila ng reaksyon sa kanilang environment. Kahit pares yung environment na yan, iba-iba pa rin ang magiging reaksyon. Kasi nga, ang tao, may iba't ibang genes. Ayan. Ang tawag doon, gene environment interaction. Ano nga yung gene environment interaction? Ang tao, iba ng response. Kahit parehas ng environment. Ayan. Ito yung example. Oh. Sabi dito, yung fearless daw tsaka impulsive child, mas kukunin yung opportunity para mag-engage in antisocial behavior than the fearful. Kasi nga, iba sila ng ugali. Iba ng katangian. Yan lang yung tinatawag niya sa gene environment interaction. Ano naman dito sa correlation? Ibig sabihin, correlate.
Related yung genes niya tsaka yung environment. Paano natin masasabing related? Kumbaga, para sa kanya talaga yung environment na yun. Bigyan kita ng example. Ito, para maintindihan nyo. May tatlong klase ng gene-environment correlation. Meron tayong tinatawag na active. Pag active, ikaw yung naghahanap ng tamang environment na para sa'yo. Na para relate, yung kumbaga, yung related dun sa ugali mo. Drawing ulit ako Sa active, syempre, pag active, ikaw yung nagalaw, di ba? Parang sa skill, active skill, ikaw yung pumipindot, di ba? Yung ano ba, pasok sa katangian mo. For example, ako, extrovert. Sa tingin mo, sasama ba ako doon sa grupo ng mga introvert? Sa tingin mo, kasama kaya ako dito sa introvert? Hindi. Saan ako sasama? Doon sa mga extrovert din. Kumbaga, humahanap ka ng tutugmasan doon sa iyong ugali. For example, aggressive ulit ako. Si Pablo, aggressive. Pupunta ka ba doon sa grupo ng mga nerd? Siyempre, hindi ka sasama doon. Ang ina, baka bulasin mo yun Saan ka sasama? Sa grupo ng mga bully. Di ba? So, anong tendency nan? Pwede ka sumali sa gang-gang. Diba? So, yun lang yung gusto ko tandaan nyo, pagka-active. Tandaan nyo, pag-active, ano yun? Ikaw yung naghahanap ng environment mo. Ayan. Paano naman kapag passive? Diba? Wala kang ginagawa. Sino yung magbibigay ng environment para sa'yo? Si magulang mo. Yung parents ang magpo-provide ng genes saka nung environment that is favorable to your expression or traits. Kanina kasi, ikaw yung naghahanap yung compatible doon sa ugali mo. Sa passive, parents na. For example, tatay ko si Lebron. Siyempre, si Lebron, anak ako si Bronny. Kunyari ko si Bronny. Hindi si Aura, si Bronny James. Siyempre, may genes na ako ni Lebron. Ano yung genes na binigay sa akin ni Lebron? Puta, athletic. Ito na yung genes. Teka lang, ulitin natin. Diba, binigyan na ako ng genes. Anong genes ang binigay niya sa akin? Pagiging athletic. Now, dahil athletic ako, anong environment nang bibigay niya sa akin? Puta, hindi isasama niya ako sa mga nagbabasketball. Sa environment na naglalaro ng mga sports. Ayan, for example, environment dun sa mga yung mga naglalaro ng mga sports. For example, yan, NBA. Ayan. Kumbaga, yung parents na nagbibigay ng genes dun sa kanyang anak. Ayan. Kumbaga, wala nang gagawin yung anak. Kasi yung magulang na yung nagbibigay ng genes saka ng environment that is suitable to his genes. For example, isa pa, anak ka ni Ada Jukes. E di may genes ka na ng may genes ka na ng pagiging aggressive, hindi, yan kay Kalikak yun Ayan, pagiging aggressive. Now, anong gagawin ni Ada Jokes? Saan ka ilalagay? Siyempre, ilalagay ka din ni Ada Jokes doon sa lugar kung saan suitable doon sa pagiging pag-ugali mo. Dito ka sa mga lugar ng mga agresibo. Diyan kita palakihin. Kumbaga, yung parents na nagbibigay, tandaan nyo, parents na yung nagbibigay ng genes tsaka nung environment. Ayan. Tandaan nyo, yun na yun, hindi nyo pa rin makuha yung definition niya. Active, ikaw yung naghahanap. Passive, wala ka lang ginawa, yung magulang mo na yung nagbigay. Ano naman yung isa? Evocative. Ito lang naman,
Yung tao daw, iba-iba ng reaksyon doon sa iyong behavior. Yan lang. For example, ako, mabait. Pwedeng maging for example, ano pala ako, mabait nga, mabait ako, mabait. Pwedeng maging reaksyon ni tropa sa akin, okay, good. Kumbaga maganda rin. For example, si ano naman, si Pablo, masama. Tapos, yung reaksyon niya, pwedeng iba. Kumbaga, iba-iba ng reaksyon yung makukuha mo. Sa evocative kasi, ang tinutukoy naman dito, yung reaksyon naman ng tao dun sa individual. Base sa kanyang behavior. Ayun lang yun. Tandaan nyo, pag gene interaction, anong hinahanap dun? Ano sinasabi pala dun? Yung tao, kahit ilagay mo sa parehas na environment, iba ang magiging response. Kapag gene-environment correlation, yung tao, naghahanap ng environment kung saan siya related or suitable. Ano yung tatlong klase? Active. Pag active, ikaw yung naghahanap. Pag passive, yung magulang mo yung nagbigay. Pag evocative, yung ibang tao, iba yung magiging reaksyon base doon sa iyong behavior. Ang evocative kasi reaksyon ng tao, ng ibang tao. Yun na yung tinutukoy doon. So, yun yung gene correlation, tsaka yung isang gene-environment interaction. Tandaan nyo, correlation, correlate. Ibig sabihin, related. Associate. Other term, associate. Ayan, biochemical. Dali na yan. Ano naman itong biochemical? Dito, madami nalilito sa biochemical. Siyempre, bio, ibig sabihin, biological, genetically determined. Ay. Ibig sabihin, nasa sa atin na mismo. Then, chemical. Ano ba yung chemical na yan? And acquired. Through what? Diet and environmental influence. Influence behavior. Yan. Yung chemical na tinutukoy dito, hindi yan not necessarily yung pinaka-chemical talaga. Kumbaga tayo sa katawan, meron tayong chemical. Ano ba yung chemical natin sa katawan? Yung hormones nyo at yung neurotransmitter. Yung mga yan, mga chemical messenger yan. Anong pinagkaiba ng hormones at ng neurotransmitter? Yung hormones nire-release ng alin? Ng mga endocrine glands. Yan, sila hypothalamus. Si ano naman, neurotransmitter, sino nag-release nan? Nervous system. Ayan. So dito, sino ang sinisisi dito? Yung diet. Sa pagkain mo, syempre, yung pagka kulang ka sa nutrition, sa diet mo, natingin mo magpa-function yung katawan mo? No. Lalo na kapag nag-ano kayo, di ba? Nag-aaral kayo, tas walang kape. Naapektuhan talaga yung nyo nan, yung focus nyo. Tapos walang kain sa umagahan. Kaya importante yung kumakain eh. Ano pang sinisisi dito? Diet. Hormones. Nutrition. Tsaka yung environmental pollutants. Ibig sabihin, yung mga yung chemicals na diyan. Yan, manganese, lead, yan. Madalas naman yan, nakikita yung nararanasan ng mga taong may hirap, yung mga nakatira sa mga squatter. Yan. So, ito yung sinisisi dyan. Diba kapag kumakain tayo ng nagbe-breakdown yung mga kinakain natin, di ba? Nagiging macros, micros yan para ma-absorb ng katawan natin. Yung mga protein, calories, vitamins. So, yan. Biochemical. Ito yung madaming, dito may tinatanong to,
May tinatanong dito nun sa biochemical, pero matagal na 2022 pa yata yun. So yan, sulat nyo lang muna yan, biochemical. Isa-isayin natin yan. Sulat na? Ano oras na ba? 3:33. Ay, malulobot na pala ako. 3%. Pag nalobot to, ano na tayo? Break. Ayun, 3% na lang. Tapusin na natin ito. Ha? Charger. Naka ano kasi. Dito, pag-usapan muna natin yung PMS. Ano yung PMS? Dito yung sa motor, ha? Ito yung pre-menstrual syndrome. SA. PMC yan, go cycle. Syndrome. Now, ano yung sinisisi dito? Kapag daw nireregla daw yung babae. Pag nireregla daw yung babae, nagkakaroon ng ano? Changes in behavior. Anong cause? Due to hormonal imbalance or hormonal fluctuation. Hormonal imbalance. Ano ba yung mga hormones natin dito sa PMS? Ano to yung mga endocrine abnormalities to? Ano ba yung hormones ng babae? Estrogen tsaka progesterone. Progesterone. Yan yung female hormones ng babae. Ayan. Premenstrual syndrome. Kapag daw nireregla yung babae, nagbabago daw yung behavior. Totoo naman. Kasi nagpa-fluctuate yung estrogen. Yung estrogen na yan, minsan bumababa. Ayan. Pag bumababa yan, bumababa rin yung sex drive ng babae. Minsan naman, pag sobrang, parang yung mga babae, pag sobrang libog, tumataas yung estrogen. Minsan naman, parang kakaiba yung mood. Hindi mo malaman kung ano yung mood, di ba? Paiba-iba ng mood. Kasi nagkakaroon ng hormonal imbalance. Meron kasi dyan yung mga dopamine, serotonin. Actually, nga yun neurotransmitter yun. Pero minsan tinatawag din na, minsan nagiging hormones na din. Kaya kapag yung girlfriend nyo, pagka nireregla, kakaroon ng mens, diba, bigyan nyo ng matatamis. Kasi yung serotonin nila bumababa na. Mapansin nyo, parang yung babae, parang tawag dito, biglang nagkikraving pagka totoo ba yan mga girls? Pap, totoo ba yan pagka kakaroon nagka-cravings? O nagtotoyo lang para libre pagkain? Cravings talaga. Hindi ko kasi kasi iba tayo ng So dito, ang rason, bakit nagki-cravings kayo? Kasi bumababa yung serotonin. Yung serotonin, yan yung nagbibigay, yan yung nag-regulate ng mood nyo. Kumbaga, yan yung nag-regulate ng satisfaction. Kapag bababa yan, kikraving talaga yun. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nasasatisfy. Kaya nga kapag bibigyan nyo, huwag bulaklak. Dapat mga pagkain, mga milk tea, yung matatamis yan, milk tea.